Sa batas, hindi naman balabag sa batas na yung isang nakakulong na. May talagang ulitin ko lang na mayroon sa mabigat na kaso at wala na siyang panahon pa lumaya dahil sa kidnapping. Pero para bang hindi ba sintonado na ang gagawin mong witness ay may kasong kriminal at wala nang pag-asa makalaya pa? So ikaw po, ano po yung take nyo doon? Hindi bawal sa batas na maging witness ang isang taong nakakulong na sa seryosong kaso. Pero pwede mong gamitin yung fact na iyon para buwagin ang kanyang kredibilidad. Kasi iisipin po ninyo, ang kanyang kalayaan ay nasa kamay ng gobyerno. Ang kanyang seguridad ay nasa kamay ng gobyerno. Nasa custody siya ng gobyerno. Kung gusto siyang ipatumba ng gobyerno, mapapatumba siya dyan sa loob ng kulungan. Anytime. Lalo na ang kanyang kaso ay non-bailable. Ibig sabihin, ang hirap mag-bail dyan. Baka talo nga siya sa kanyang petition para makapag-bail out eh. So halos habang buhay na siya na nandoon sa loob ng kulungan. Ngayon, gagawin niya ang lahat para siya ay makaalis. So bargain ang ginawa? Bargain ang ginawa. Bargain, oh. Kapag kinausap ka ng gobyerno ngayon, nasasabihin sa'yo, wala ka ng chance na makalabas. Pero bibigyan kita ng chance kapag bumaliktad ka. Anyway, meron ka namang some information na pwede naming magamit kasi parang close ka naman nun kay Sara eh. O nga no, medyo close ako kay Sara nun kasi meron akong organization na nangangampanya sa kanya at may mga selfies kami. Pwede nating magamit yan. Pwede na yun para ma-establish na close kayo. Ang tanong, close ba talaga sila? Hindi po talaga sila close. Bakit? Ito pa yung statement na sinasabi niya kahapon na naiinis ako. Sabi niya, nung una daw silang nag-meet ni Sara at pinatakbo nila si BBM na presidente, plano daw nila na pababain si BBM ng 2025. Aba. Either through revolution or other extra-constitutional means. Dagdag kwento yun Yun ang sabi niya, sa kanyang affidavit. Sabi ko nung first time kong ma-meet si Sara nung araw ng Davao last week. Doon sa program nila at after lunch. Nung lunch noong after that program. Okay. At na-bring out yung topic na ano yung position ni Sara sa panawagan ng taong bayan ngayon na gusto na nilang pababain si BBM. At yung mga iba nagko-call ng revolution. Sabi ni VP Sara, I'll just let the things take their natural course. Magfo-focus lang ako sa trabaho ko sa VP, kung anong binigay nilang budget sa akin, at projects yun lang ang gagawin ko, wala nang iba. In other words, implicitly sinasabi niya, ayokong gumawa ng gulo. Ayoko na ako yung mamuno ng revolusyon at extra-constitutional transition. Ayaw niyang guluhin yung administrasyon ni BBM. In other words, si BBM lang ang nanggugulo. Kaya sa statement ni Madriaga na meron na talagang plano from the beginning na alisin si BBM by 2025, hindi totoo yan, Ramil Madriaga! Ano yan? Pinasabi lang sa kanya, batay dun sa script na gagawin niya, or nanggalit lang sa kanya? Kaya dalawa yan, attorney. Either gusto niyang idagdag yon or ito sabihin mo. Diba? So, wala kumbaga sabi nga natin malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga sinabi niya. Tama. Tama ka Glenn, halata na itinuro sa kanila kasi ang gusto nilang mangyari is maging consistent yung kanyang statement sa general context ng political situation natin ngayon sa ating bansa. Kaya gusto niyang sabihin na, alam nyo, kaya nagkakagulo nung 2025 at ngayong 2026 kasi nung 2022 pa lamang at 2021, pinaplano na nila by 2025, midway ay umalis na si BBM. Gusto niyang palabasin na may ganong usapan na noon para kunwari close sila sa inner circle. Pero hindi bossing, hindi yan yung totoo. Pag nakausap mo si VP Sara ngayon, hindi yan yung plano niya ngayon at hindi rin yung plano niya noon. Kasi sino ngayon ang mag-iisip na bakit mo guguluhin ang gobyerno, sure win na si Sara for president ng 2028. Tama. As a matter of fact, gusto ni Digong na tumakbo si Sara as president ng 2028, pinagbigyan lang niya si Amy na patakbuhin si BBM para makabawi. Sure win na si Sara ng 2028. Bakit mo guguluhin yung Pilipinas? Bakit mo i-alienate yung voting block ng mga Marcos sa norte? Mawawalan ka ng boto niyan kung sakasakali at umabot tayo sa 2028. Hindi ba't gusto mong makipag-close pa rin sa BBM block at i-maintain mo ang iyong Duterte Block sa Visayas and Mindanao para 2028 buo ang iyong pwersa? Tama. Bakit ka magri-risk ng ganoon kalaki? Tanga ka ba? Magri-risk ka ng revolusyon at ayaw midway ng administrasyon ni BBM, sure win ka na sa 2028?